Naabutan ng Balitang Central Luzon ang first-year high school student na si Jean Espino sa kanyang paaralan na binubuli ng mga kaklase. Pagkalabas ko po sa room, nakita ko na lang po nasa basuran. Yung sapatos ko po. Sino sa tingin mo ang gumawa nito sa'yo? Yung mga kaklase ko po. Karaniwan na daw ang ganitong senaryo sa buhay ni Jean. Hindi daw matatapos ang kanyang isang linggo na walang nang-aapi sa kanyang kapwa niya kaklase. Ngunit ngayong naisabatas na ang Anti-Bullying Act, makakabuti umano ito para sa mga mag-aaral na kagaya ni Jean na madalas binubuli sa paaralan. Para po hindi namang api yung mga nambubuli po. Pinabura ng ilang mag-aaral sa Pampanga High School ang pagsasabatas ng Anti-Bullying Act o pagbabawal sa pambubuli sa loob ng paaralan. Ayon kay Chloe Elijah Ferreras, first-year high school at class president, malaking bagay umano ito para sa kanya at kapwa niya estudyante, lalo na yung madalas mabiktima ng pambubuli. Mapapalakas po niya yung loob ng isang estudyante o yung mga maraming estudyante na nabubuli ngayon. Dahil nga, wala na po silang maririnig sa mga sarili nila na yung mga kamali ang meron sa kanila o yung mga kapintasan. Uumpisahan umano ni Chloe sa kanyang sarili ang pagsisiguro na napapatupad ang batas na ito. As their president, uumpisan ko sa sarili ko kasi ako mismo naamin ko, medyo may pagka-ganon ako, yung pag namumuiset, sumusobra yung biro. I stand corrected na na-realize ko doon, hindi pala dapat tignan yung kamali and bakit di po natin tignan yung kagandahang side nila. Masaya naman umano si Edri John Isaac, fourth-year high school student sa pagsasabatas ng Anti-Bullying Act. Magkakaroon na umano ng proteksyon mula sa otoridad ang mga estudyanteng walang kalaban-laban sa mga nambubuli sa kanila. Karamihan po sa mga tao naliligaw na landas, yun yung mga kadalasan nakakaranas ng bullying kasi syempre, yun yung madalas na nakita, so yun na magre-reflect sa ugali nila. Ayon kay Lucrecia Cruz, psychologist 2 at registered social worker mula sa DSWD Region 3, sa pamamagitan ng batas na ito, magkakaroon na umano ng kamalayan ng mga magulang sa tunay na dinaranas ng mga anak na nabubuli. Ito ay makakatulong kung ang magulang or sa school pa lang, makikita ng teachers na ang bata is may problema, and then may report sa magulang, and then yung magulang din naman is ready makinig para matulungan yung anak niya. And then sa school, may mga guidance counselor at madidetect din kung ano ang problema ng bata. Doon pa lang, makukorek o machicheck. Inihayag naman ni Dr. Isabelita Borres, Regional Director ng Department of Education Region 3, na isa sa mga dahilan ng pagdadrop ng mga mag-aaral mula sa paaralan ay ang pambubuli ng mga kaklase. We support such a policy because in the past, we were only up to simple referrals of cases like inventory or anecdotal records. But now, it is a mandate for all school administrators to put up a committee who will now take care of cases related to this. Matitiyak na umano na masusubaybayan ang mga kaso ng bullying sa pamamagitan ng itatayong komite na bibigyang daan ng naturang batas. Nitong nakaraang taon, 2 naitalang malaking kaso ng bullying sa buong rehiyon. Isa sa San Jose del Monte at isa rin sa Malolos, Bulacan. Isa sa mga naturang kaso ay nagdulot ng pagkasawi ng isang high school student. Samantala, tiniyak naman ni Borres na sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mensahe kontra bullying, masisiguro umano ang pagpapatupad sa bagong batas. Ako po si Sara Maniago, alerto alisto sa pagbabalita.